Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya for another edition ng Global na Tayo. Isang programang ika nga po maghahati ng impormasyon, balita at talakayan. Iaangat po natin sa isang ika nga tinatawag natin international level sapagkat we are reaching out not only dito po sa ating mga ahensya sa loob ng bansa, kundi maging sa ating mga embahada at konsulada sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang ating mga overseas Filipino workers saan man sila naroroon. Ang programang Global na Tayo ay ika nga po napapanood at napapakinggan ninyo sa iba't ibang mga social media platforms, sa ating pong Facebook broadcast page, no? Sa ating pong Facebook page. Sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, meron po tayong YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating live audio streaming para sa ating real-time audio broadcast. Ang gagawin nyo lang po ay download nyo yung ating e-box PBS radio app. Ano? Kung kayo po ay merong smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. Ayan. Kung kayo naman ay may Apple phone, punta lang kayo sa App Store. At dun sa browser po, type nyo lamang e-box PBS receiver, E as in elephant, B as in victory, O as in October, and X as in Xerox. And i-download nyo na po yung ating PBS radio app receiver. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang yung icon ng radio app na yan at makikita nyo na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Tap nyo lamang po sa tile icon na yon at mapapakinggan nyo na po in real time ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang aming pagsiservisyo alas 7 ng umaga hanggang alauna up to 2 o'clock in the morning Manila time. Ayan, ano po. Sige po. So please, like, follow, share, and subscribe. Yung pong ating mga iba't ibang mga social media platforms available po para maglingkod sa inyo. Ayan, okay, sige. Kasama pa rin natin sa ating agang bumangon team, sa ating Master Control side, of course, sa ating Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating Wirecast Hero, and of course sa ating live audio streaming, kasama natin si Leo, and of course, ang ating mga producers ngayong araw na ito. They're together again. Together again. Sabi nga nila, no? Si Jerome at saka si Step. Yan. Kahapon kasi nag-iisa lang si Tama ba? O tama, nag-iisa lang si kahapon. Si Step. Yeah. Pero ngayon, dalawa na sila. Tandem na sila ulit ngayon. Alright. Ngayon, doon sa mga kababayan nating nasa labas ng bansa, yun nasa abroad, I hope napakinggan ninyo at napanood ninyo yung ating panayam with our Philippine Ambassador to Tehran, sa bansang Iran. Walang iba kundi si Ambassador His Excellency Manalo. At I would like to extend our greatest gratitude sa pagpapaunlak niya sa ating programa at yung effort na makausap tayo at magkausap kami. Despite the fact na alam kong may problema pa rin sa internet connection sa bansang Iran. Pero we got through yesterday. Nagkausap kami na medyo matagal-tagal at nalaman natin ang sitwasyon doon. So, we're thankful, especially to God Almighty, na unti-unti na nagbabalik sa normal ang buhay sa Iran. At meron tayong mga inaasahan pa na mga kapwa nating Filipino that will be repatriated, manggagaling sa Iran, marirepatriate, sabi ni Ambassador Manalo, hopefully by next week na. Ayan, sige po. Pero, ngayong edisyong ito ng ating programang Global na Tayo, tayo naman ay dadako sa mas kalapit nating bansa dito sa Southeast Asia. Ito po ang bansang Thailand. Yan. Alright. At alam niyo po kasi kung hindi niyo nasusubaybayan yung mga kaganapan sa Thailand, medyo merong
nangyayaring ika nga po malakihang protesta doon sa bansang Thailand. At ito'y may kaugnayan sa kanilang ika nga po Prime Minister. Alright? At bakit naman tayo ika nga pupunta sa Thailand? Nagpo-protesta yung mga Thailander. Ano ba naman ang kinalaman natin doon? Malaki po ang kinalaman natin doon. Dahil unang-una, marami tayong mga kapwa Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Thailand. And of course, meron din tayong embahada doon. Meron tayong Philippine Embassy to Thailand sa pangunguna, of course, ng ating ambassador, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Nasa linya na po natin siya ng ating komunikasyon. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas, Excellency Ambassador Millicent Cruz Paredes. Welcome po muli sa programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa inyo, Ray, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Okay, magandang umaga po, Her Excellency Paredes. Ano po? Well, unang-una, siguro po ang unang katanungan po namin ngayon kamusta po ngayon ang sitwasyon sa Thailand? This is despite the fact na I think patuloy pa rin ang nagiging kilos protesta ng mga Thailander. Pero sa huling pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, Your Excellency, nasuspindi na ng Constitutional Court ng Thailand si Prime Minister Shinawatra. Tama po ba, Ambassador? Tama po. Sa ngayon po ay nasuspindi po siya dahil may mga kaso na final against her. So the Constitutional Court decided to proceed with the hearing. So habang nag-i-investigate po ang Constitutional Court ay hindi na muna po siya pwedeng mag-function as the Prime Minister. Pero siya din po ay in the recent cabinet reshuffle, siya din po ay na-appoint as the Minister for Culture. So sa ngayon po ay siya ay pwedeng mag-function as the Minister of Culture. So makakapag-participate pa rin siya sa cabinet meeting. At inintay din po natin ang mga developments kasi parang araw-araw may mga nangyayari. So yan po ang latest na development dito. Now, siyempre, tatanungin po ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, Ambassador, ano naman ang kinalaman ng programa dyan sa pagkakasuspindi kay tayo Prime Minister Shinawatra? Nabanggit ko nga po, Your Excellency, marami tayong mga Pilipino pa rin nagtatrabaho sa Thailand, living and working. So, kamusta po sila? Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan? Kung pag-uusapan naman po ang security at kalalagayan ng ating mga Filipino workers, Ambassador. So tama po yan. Meron po tayo mga around 40,000 Filipinos who are residing in the whole of the Kingdom of Thailand. At karamihan po sa kanila ay mga guro. At dito po sa Bangkok, last Saturday nagkaroon ng isang malakihang protesta. At pero tahimik naman ang kanilang protesta. Ito ay may pahintulot ng kanilang gobyerno dun sa kanilang Victory Monument. Diyan sila parating nagtitipon-tipon at nagkakaroon ng mga protesta. Ang significance po nito sa atin ay tinitingnan natin, minomonitor natin kung mayroon bang naapektuhan na Pilipino, because our primary concern really is the welfare of Filipinos who are working here in Thailand, in particular in this case sa Bangkok. So wala naman po kami na monitor na kaguluhan. So ang mga protesta po ay very orderly at tahimik. I understand there's gonna be they're planning future protests. So patuloy po nating i-monitor yan. Ang gusto ko lang pong message sa mga Pilipino ay be vigilant, always monitor the developments, at higit sa lahat, wag po tayo magpa-participate dahil hindi po natin laban yan. Tayo po ay mga bisita dito sa Thailand, so hindi po tayo dapat nakakialam sa mga usaping politikal. At
tayo po ay dapat maging mga bisita na sumusunod sa patakaran ng Kingdom of Thailand. Yes. But Your Excellency, ang Thailand has its fair share of military takeovers or coup d'etat noong mga nakalipas na taon. And isa pa sa lumalabas sa international news outlets na magkaroon pa nga ng maulit na naman ang ganong klase ng kasaysayan. If that's the case, kung mangyari man, is the embassy ready and prepared to extend whatever assistance it can sa ating pong mga kababayan living and working dyan po sa Thailand? Regardless of the situation, hindi po natin pakikialaman kung may mangyaring military intervention or kung may mangyaring kung anumang basta't ang tinitingnan po natin ay ang kapakanan ng mga Pilipino dito sa Thailand. So, anuman ang mangyari, magkaroon man ng political na kaguluhan o hindi, sa ngayon, wala namang kaguluhan, pero patuloy kaming tumutulong sa mga Pilipino dito sa Thailand. So, ganun lang po. Handa po kaming tumulong kung ano man ang maging sitwasyon. Lagi pong nakakasa ang Assistance to Nationals function ng embahada, hindi lamang dito sa Thailand, kundi sa buong mundo. At hindi na po tayo bago sa mga ganyang kaganapan. Kaya masasabi ko po na walang dapat ikabahala ang mga Pilipino dito, except na yun nga lang, dapat sila maging vigilant din. They should monitor, they should always follow the rules and regulations of the Kingdom of Thailand at lagi din pong mag-monitor sa mga statements namin, sa mga reminders ng embahada dahil kami po ay patuloy ding nag-monitor ng mga pangyayari at kaganapan dito sa Thailand. Well, at least now sa puntong ito, magiging kampante na yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas dahil gugulat ako dahil marami rin tumututok mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nangyayari sa Thailand. Siguro dahil alam niyo na, Your Excellency, parang global village na ang mundo ngayon Kung ano yung nangyayari sa kabilang bansa, kahit gaano kalayo, sa tulong na rin ng digital technology at social media, ang bilis makarating dito sa Pilipinas, Your Excellency. Kaya yung may mga kamag-anakan dito sa Pilipinas na nagtatrabaho naman dyan sa Thailand, medyo concerned din at nag-aalala. Pero dahil po sa nabanggit po ninyo, na ipaliwanag po ninyo dito sa ating programa, I do hope and sincerely believe na mapapanatag na yung kanilang kalooban. Maraming salamat po, Ambassador, Your Excellency, Millicent Cruz Paredes, sa pagkakataon. I just have one... Go ahead po, Your Excellency. Gusto ko lang pong i-share na yung hotline namin. Go ahead po. Pag sila ay may concern, our hotline number is +66, which is the country code of Thailand, +66 81 989-7116. Alright, pakiulit lang po, Your Excellency. Email bangkokpe.consular@dfa.gov.ph. Alright. Ang mensahe ko rin naman po, lagi tayong mag-iingat sa mga Pilipino dito sa Thailand at sa bansang Thailand, tayo po ay kaibigan ng Thailand. We just want to wish them all the best at gusto lang po natin ay maging mapayapa ang bansang ito, maging maunlad dahil ito po ay pangalawang bahay na ng maraming Pilipino. Yes, that's true. Nasa direct interest po natin ang kapayapaan at stability ng bansang ito. So we just wish them all the best and tayo po ay kaibigan nila. Yes. Hindi lang po tayo kapamilya nila sa ASEAN, kundi that's true. kapitbahay po natin, ang ating bilateral relations ay mahalaga at solid. So tayo po ay sumusuporta sa kanila. Ay, alam niyo, Ambassador, kapag pinagtabi mo ang Pilipino at isang Thailander, pinagsuot mo ng magkaparehas na style ng damit,
hindi mo na ma-identify kung sino Pilipino tsaka sino Thailander sa kanilang dalawa eh. So, po yan. Ako po, lagi ako napapagkamalang Thai dito. Yeah. If I don't speak, then ang mga Thai people dito would always speak to me in Thai. And Yeah. then sabihin ko, oh, sorry, no, I'm Filipino. And then that's the only time they would talk to me in English. Pero ganun din. Lagi ko rin sinasabi sa kanila, kung sila ay mapunta sa Pilipinas, for sure, sila ay kakausapin ng Pilipino because magkamukha tayo. Yeah. With that, Ambassador, maraming salamat po. And it's nice to see you again and it's nice to hear you again. A refreshing sight, a refreshing face and a refreshing voice for this program, Global na Tayo. Thank you very much, Ambassador. Maraming salamat po, Ray, at sa inyong tagapakinig. Salamat po. Ating pong ang ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Wow, naman for the assurance, yung assurance na pinahatid sa atin ni Ambassador Millicent Cruz Paredes na safe naman ang ating mga kababayan nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Thailand sa kabila po ng mga kilos protesta na nangyayari ngayon dyan sa nasabing bansa. Yung kalapit nating bansa, kapwa nating miyembrong bansa ng ASEAN, kapitbahay nating bansa dito sa Southeast Asia, ang bansang Thailand. Bagamat merong mga kilos protesta na may kinalaman sa politika at kanyang seguridad, safe naman po. Ulitin ko, sinabi ni Ambassador Paredes, kanyang assurance na as we speak, safe ang ating mga OFWs, ang ating mga Pilipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa Thailand. Marami-rami na rin po tayong mga kababayan dyan at yung karamihan ng mga migrant workers o yung mga OFWs dyan, karamihan po mga nagtuturo sa larangan ng edukasyon. Maraming salamat ulit po kay Ambassador Millicent Cruz Paredes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, so nagtungo tayo sa Thailand kanina sa unang bahagi ng ating programa. Balik tayo dito sa ating bansa sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, ay medyo nakakaranas pa rin tayo ng pag-ulan dito sa National Capital Region. Maging sa mga kalapit na region tulad ng Bulacan, Cavite, gayon na rin po sa Rizal. Siyempre dito sa Northern Luzon, binabantayan po natin yan kasi meron tayong tinatawag na low pressure area. Meron tayong low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa to nagiging bagyo. Low pressure area pa lang. Ang problema po mga kabayan, lalo-lalo yung mga nanonood sa atin sa labas ng bansa, sa ibayong dagat. Kung meron kayong kamag-anakan dito sa pamilya,
dito sa bahagi ng Northern Luzon, halimbawa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, no, Bontoc, ayan, Kalinga, medyo yan po ang natin, binabantayan natin ngayon dahil dito sa low pressure area, lalo na pag ito ay naging isa ng ganap na bagyo. Pero ang nakakadagdag po kasi sa pag-ulan yung paghila ng bagyo na tinatawag na habagat. Yung habagat, yun ang nagdadala ng matinding buhos ng ulan. So, simula pa kagabi hanggang ngayong umaga, medyo tumila nga lang ng konti ang ulan, pero tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, tayo ika nga masiding nakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para malaman natin yung kanilang mga preparasyon. Kung sakasakali man pong ika nga manalasa na yung talagang bagyo, itong LPA, bago ito maging isang ganap na bagyo. So, medyo pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan na hanggat maaari umiwas sa tubig baha, okay, dito sa Pilipinas, no? Kasi yung tubig baha dito sa ating, siguro sa ibang bansa, yung tubig baha malinis-linis pa, 'di ba? Di ba? Siguro, halimbawa sa ibang bansa yung tubig baha medyo malinis-linis pa. Pero dito sa Pilipinas, alam nyo naman yan, yung ating mga OFWs, yung ating mga migrants living and working abroad, yung galing na talaga dito sa Pilipinas, sa bansa. Kapag bumaha talaga dito sa bansa natin, lalo na sa syudad, sa National Capital Region, talaga naman pong napakadumi. Sabihin na natin yung totoo, napakadumi. Ultimo ngang daga namamatay sa baha sa sobrang sorry doon sa mga may kumakain, sorry po. Pero may mga lumulutang pa kasi nakikita mga alam mo na. Pero ang the point is, pinapaalalahanan natin at maaari nyo ring paalalahanan yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa na may mga kamag-anakan dito sa loob ng bansa. Paalalahanan ninyo ang mga mahal nyo sa buhay. Lalo na yung mga anak ninyo na hindi maiwasang swimming sa baha. Excited, di ba? Or just cause of curiosity, lulusong sa baha. Pero paalalahanan po ninyo dahil maraming sakit ang nakukuha sa tubig baha. Okay? Like what? Leptospirosis, yung ihi o sakit na nanggagaling sa daga sa pamamagitan ng ihi nila, hahalo sa tubig baha. Ano pa, bukod sa leptospirosis, yung mga gastrointestinal na diseases, problems, nakakasakit sa tiyan, dahil kontaminado ng maduming tubig yung iniinom. Dahil po sa yung mga tubo ng tubig na galing sa ating mga water concessionaires, sa katagalan, sa kalumaan, medyo may butas, may leak, pumapasok doon yung tubig baha at nako-contaminate yung tap water. So dapat yan, laging natin tandaan na kapag ganitong magsisimula na naman ang rainy season, habagat, bagyo, baha dito, baha doon, always remember, kung wala tayong ibang recourse na magagawa, kung hindi uminom dun sa tap water, tubig na nanggagaling sa gripo, pagtuunan natin ng pansin, pakuluan natin bago natin inumin, lalo na para sa mga kabataan, sa mga bata. Ayan, okay? Sige. Marami naman paraan para makaiwas. Pero kung talaga hindi maiiwasan, let us take extra precaution para po makaiwas sa mga sakit na ito. Okay? Okay, isa pa sa tinututukan natin, itong presyo ng palay. Marami na pong dumadaing na mga kababayan natin. Alam ko yung mga kababayan ko, mga overseas Filipino workers, karamihan sa inyo, maybe, galing sa probinsya at nakipagsapalaran sa imayong dagat. At alam nyo, siguro kung ano yung sinasabi ko dito, na may problema na kinakaharap ngayon ang ating mga magsasaka. Itong problemang ito ay hindi po dahil sa gobyerno. Sa tingin ko, on my own personal opinion, ang problemang ito ay nanggagaling sa mga pribadong traders. Yung mga pribadong namimili ng palay sa ating mga magsasaka. Bakit ko sinabi yan? Dahil sinasamantala nila yung pagkakataon, yung sitwasyon, dahil nakakapagbenta ang gobyerno ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ngayon, paano ko sinabi yan? In my own, like I said, it's my own opinion. I hope I'm wrong, pero yun ang tingin ko, na sinasamantala ng mga private buyers, private traders. Ang kinakatwiran po kasi nila,
mababa ang bili nila sa palay, kasi sa totoo lang po, may mga reports na ang bili na lang ng mga private traders sa palay ay 8 pesos kada kilo. Mula sa 17 piso hanggang 19 na piso. Yung iba bumaabot pa ng 20. So from that high, bumaba ng 8 piso kada kilo ang bili ng mga private traders o namimili ng palay. Bakit? Ang nakarating sa atin at nakarating sa iba pa, lalo na sa Department of Agriculture, itong mga private traders na ito, ang sinasabi sa mga magsasaka dahil laganap na ang pagbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. At hindi nila kayang bilihin ng mas mataas sa 10 piso o 12 pesos ang kada kilo ng palay dahil kung ibebenta nila ito ng 20, lugi na sila. Yun ang kinakatwiran nila. Ang hindi po nila sinasabi sa publiko at sa ating mga magsasaka, ewan ko ba't hindi rin nalalaman to ng ating mga magsasaka, yung mga palay na binebenta sa Kadiwa, yung mga bigas na binebenta sa Kadiwa store na halagang 20 pesos, binili po ng NFA yan sa mga magsasaka. Okay? Pero, binili sa mas mataas na halaga. Binili po ng NFA yan sa halagang 20, 21, 22, 23 pesos. Naglalaro sa ganun. Malayong-malayo sa 8 pesos na binibili ngayon ng mga private traders. Ngayon, aminado naman po ang Department of Agriculture at ang NFA, kapag binili mo ng 23, 24 pesos sa magsasaka kada kilo ng palay at ibebenta mo sa merkado ng 20 pesos, lugi ka. Di ba? Lugi. Aminado naman po dun ang Department of Agriculture at NFA. Kaya nga po mayroong tinatawag na subsidy sa NFA. Kaya siya may subsidy para i-cover yung lugi na yon. Ngayon, sasabihin ng trader, ay hindi, 20 pesos yung binibenta sa Kadiwa kung bibiling ko yan sa magsasaka ng 20 pesos din, o sabihin mo ng 15 pesos, lugi pa rin ako. Kasi meron pa tinatawag na milling cost, logistics cost, production cost, labor cost, kung ano-ano pa. Okay? Pero hindi ho dahilan yun kasi binibili ng NFA sa magsasaka ng mahigit 20 pesos. Bakit nyo ngayon sasabihin na hindi nyo kayang bilhin? Di pag binili nyo ng 20, di presyohan nyo ng tama. Di ba? Presyohan nyo ng tama. Kung yung halaga na 20 pesos na bibili ng isang private trade, o sabihin mo na 15 na lang, sabihin mo ng 15 pesos. Halimbawa, ako isang private rice trader, bibiling ko sa magsasaka ng 15 pesos kada kilo instead of 8 pesos. 15 yung bibiling ko, dito na yung magsasaka kahit paano kumita siya, di ba? Ako naman bilang trader, paano ko mababawi 'yon? Hindi ko siya definitely mabebenta ng 20. Di ba? Hindi ko siya definitely mabebenta ng 20 dahil lugi ako. Di ba? Ngayon, ang gagawin ko is talaga ibebenta ko siya sa tamang presyo. Di yung 15, pwede kong ibenta ng equivalent to 30, 32 pesos kada kilo ng bigas. Di ba? From a private trader. Di ba? From a private trader. Mas mababa naman yung 30 to 32 pesos kung ibebenta ko, kumpara mo ng mga nakalipas na buwan na yung ordinary na bigas umaabot ng 40 pesos, 40 to 45 pesos. Ordinary na bigas lang yun. Di ba? So, ibig sabihin, hindi dapat gamitin na dahilan ng mga private trader na bibiling ko ng 8 pesos kada kilo ng palay sa magsasaka. Dahil kinakatwiran nyo, marami na binibenta na 20 pesos na kada kilo ng bigas ang gobyerno. Subsidized po kasi ng gobyerno yun. Para po talaga sa mahihirap nating mga kababayan yun. Okay? Sa mga marginalized nating mga kababayan. Okay? So kayong mga private traders, pwede naman kayong bumili ng mahigit sa 10 o 15 pesos na kada kilo ng palay. Di ba? At pwede nyo namang ibenta yan sa tamang halaga. Mas mataas sa 20.
Yun ang tinatawag kasing competition. That is market competition. Oh. Tapos bibili nyo ng 8 pesos. Diba? Bibili nyo ng 8 pesos. Pag binili nyo ng 8 pesos sa magsasaka, kada kilo, ibebenta nyo ngayon ng 40, 45. Sobra namang tubo yun. Hindi naman yata tama yun. Pero ngayon, anong gagawin ng NFA, ng gobyerno? Ayun ang binabantayan natin. Ano bang gagawin ng National Food Authority? Ano bang gagawin ng Department of Agriculture? Ayon po sa Department of Agriculture, inatasan na nila ang NFA na puntahan itong mga lugar na ito, itong mga regions na ito, na nakararanas ng ganitong klase ng pagbili sa kanila ng mga private traders na sobrang kababa ng presyo ng palay. To the point na medyo ayaw na magtanim ng ating mga farmers para dito sa susunod na cropping dahil sa tingin nila malulugi sila. Wag po. Puntahan po ng ating Department of Agriculture. Yan ang dapat gawin ngayon ng Department of Agriculture at ng NFA. Puntahan lahat ng ating mga rice producing regions sa buong bansa. Total, may mga NFA regional offices kayo. Pakilusin po ninyo yung mga tao nyo sa NFA regional offices hanggat maaari. At puntahan ng ating mga magsasaka. I-meeting sila kung kinakailangan. May mga kooperatiba yan. Punta kayo sa mga barangay, punta kayo sa mga city hall, sa mga munisipyo. Pulungin sila. Ipunin hanggat maaari at ipaliwanag na handa nyong bilhin ng kanilang mga palay. Sa hindi ganong kalaseng halaga na 8 pesos. Di ba? Ang susunod na tanong dyan, sapat ba ang pondo ng NFA para bilhin lahat ng palay na yun? Okay. Yan ang susunod nating aalamin sa pagbabalik po sa isa pang susunod na episode ng Global na Tayo. Tabayanan po nyo yan, yung ating pagtutok na yan sa dinaranas ngayon ng ating mga magsasaka sa kamay ng mga private rice traders. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa programang Global na Tayo. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat po. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!